Kaning buang na ni. Nako, yan na. Buang adik ingon pa sa iyang igsuon. Bangag. Grabe to. Talagang sumabog po dito si Mayor Baste Duterte. Talagang digong na digong. Pinaulanan si Bongbong Marcos ng samot-saring mura. Tinawag na adiktos. Tinawag na buwang. Tinawag rin na bangag. Anak ng kamote. Damay rin po dito ang trupa ni Sandro Marcos na mga kongresista. Pinagmumura din. Aray ko diha. Nakatikim kayo ngayon. Talagang alam nyo sa akin lang bagay na bagay talaga kay Mayor Baste na maging presidente po siya ng Republika ng Pilipinas. Next to kay former President Duterte. Next to kay Inday Sara. Pagkatapos ni Inday Sara, Duterte muli. Baste, talagang andun yung tapang niya eh. Kailangan po natin ang kamay na bakal muli. Hindi po pwede yung mga nakangiwi ang pangana presidente, anak ng kagwang. Okay lang yan si BBM sa mga mga adiktos, mga bangag, katrupa niya. Gusto nila yan. Pero tayo mga ordinaryong Pilipino, ayaw natin yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Malaking bagay po yan sa aming mga political vlogger, yung suporta po ninyo. Lalo na po ngayon, ang kalaban po natin talaga namang nagbabayad ng milyon-milyon, hindi lang siguro milyon-bilyon na para lamang sa kanilang mga trolls. Samantala tayo ay independent, no? Voluntaryo sa pagdidipinsa po sa bayan at sa mga Duterte. Siyempre, dideis po tayo. O ito mga kababayan ko, mga kabisdak, pakinggan agad natin itong umaatikabong banat ni Mayor Baste Duterte sa ginagawang Reds Coalition naman ngayon dyan sa Davao. Pakinggan po natin. 2016. Yung tatay ko, si former Rodrigo Roa Duterte, tumakbo, presidente. Nagsimula siya, may survey, 15 to 20%. Okay? Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, dalawa lang ang plataforma niya. Drugs, and criminality, and corruption. Tatlo pala, bobo ako sa mat eh. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yung tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Kaya bumaba siya ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Tama ka dyan, Mayor Baste. Ibig sabihin nun, kamu mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend his terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo pa yung termino niya? Itong si Marcos. Stop muna tayo doon. Gusto ko lang dumugtong doon kay Mayor Baste. Sunod kasi banat tayo lahat kay BBM eh. Alam nyo po kasi yung revolutionary government, naglunsad po tayo doon, RevGov, no? Kasi ang gusto po natin, si Tatay Digong, ay maging presidente pa rin hanggang kaya pa niya. Yan ang pagkakamali ng maraming Pilipino, hindi po sumuporta doon, ay sa bagay, hindi rin kasi ayaw rin ni Tatay Digong talaga na ma-extend ang kanyang termino. At saka may nag-attempt pa nga na talagang baguhin yung konstitusyon at si Digong magkaroon ng extension ng termino. Dahil nga, maganda naman yung performance talaga ni Duterte dahil nabitin lang dahil sa pandemic. Ang problema, si Tatay Digong ayaw ng ganun. Talagang sincere siya na sumunod sa batas. Pero, ang mga tao, aprobado. Approve tayong lahat na si Duterte ma-extend ng termino dahil yung trust and approval rating niya mataas. Isipin mo, pagbaba niya sa pwesto, mantakin mo. Iniyakan ng maraming Pilipino, mga OFW, yung PRRD pasasalamat, nandun po ako dun sa Lunita, iyak talaga mga tao dun eh. Kasi nga si Tatay Digong, sineryoso niya. Yung kanyang pangako nung eleksyon nang naging presidente siya, tinupad niya. Kaya ang mga tao, that time, talagang nasulid talaga kay Digong. Ngayon nga lang, dahil wala na sa kapangyarihan si Digong, nagbaliktaran ng mga politiko, at saka yung administrasyon ngayon, kakampi na ng mga komunista, dilawan, nakasakay talaga sila, pinagtulungan si Tatay Digong. Siyempre, si Bongbong Marcos, wala naman pong kakampiyan, wala naman sila talagang mga supporters. Kaya dumadampot siya ngayon sa mga kaliwang grupo, komunista, dilawan, pinklawan. Kaya ito sila, yung pamalakad ngayon ni Bongbong Marcos, pure talaga komunista at dilawan. Tuloy, Mayor Baste. Kaning buang na ni. Nako, yan na. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon. Bangag.
sira yung puwet, diverculitis, Patay. kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, No. gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Saka walang hiyaan ang pukin ng inang yan. Grabe, ang lulutong ng mga mura ni Mayor Basti. Talagang bumigay siya dito, no? Sumabog ng todo. Ay, hindi na napigilan, eh. Walang hiya naman talaga to si Bongbong Marcos. Lahat na lang, eh. Buang, bangag, adiktos. Grabe. Alam niyo ho kasi ako sa akin, ha? Tama lang din naman pagmumurahin tong mga to. Dahil mga kawatan, eh. Kung dyan lang naman tayo makaganti sa pagmumura, so be it. Kasi sa ngayon, sila po ang may hawak ng kaban ng bayan. Sila ang may hawak ng bayan mismo. Kontrolado nila ang lahat. Kaya wala tayong magagawa dyan. Merong magtatawag ng revolusyon, walang sumusuporta. Kakasuhan ka agad ng inciting to sedition. Kaya kung sa akin, kung ang pagmumura mo ay para sa mga kawatan sa gobyerno, wala akong problema dyan. Kasi karapat dapat naman talaga pagmumurahin itong mga kawatan. Tuloy, Mayor Basti. Ganito kasi yan. Ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya. Meaning, power and influence, hindi tawag, utang ina ng kabalon sa tawag ng English ng yawa. Duterte talaga, digong na digong. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lakat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika. Galing pa noon sa mga Espanyol. May mga peninsulares, insulares, Indios. And yung mga kolonistang yan, the Spaniards, nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko, pati sa mga maghihirap. So that they can they have control over everything. They have control over politicians, they have control over the economy, at sila lang mayayaman, wala silang kompetensya, kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipinong pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya, and that's what they want to maintain. Yan yung mga oligarkiya, no? Lamang sila lagi. Mga alta, ngayon, ito po yung naranasan natin ngayon. Under Marcos admin, mantakin mo kahit bagyo. Sipin mo yung mga siraulo na talaga mga Pilipino ang sumusuporta dito kay Marcos, at saka kay Lisa. Mantakin mo bagyo, nagpa-party, krisis, nagpa-party, anak ng kamuti. Ano, kayong mga supporter ng mga Marcos, sasabihin ko po sa inyo, harap-harapan, mga siraulo din po kayo. Sa totoo lang, harap-harapan kayo binibilatan, sus ko Ginoo. Samantala yung mga Pilipino, binaha, no, baon sa kahirapan, nagugutom. Pero wala silang paki dyan. Pero sa panahon ni Digong, wala ka nakita na may mga red carpet dyan sa Malacanang, party-party concert, wala eh. At saka yung mga oligarkiya sa panahon ni Digong, luhod yan eh. Nagkagaya si Losyutan, ilang dekada hindi nagbayad ng tax, ilang bilyon. Nagbayad eh. Mantakin mo yung airport, ililigpitin. Ganun yung political will ni Tatay Digong na kailangan po natin. Ito si Basti, kuha-kuha niya talaga si Duterte. Sa akin next president, Mayor Basti after Vice President Inday Sara Duterte. Sa akin kung pwede mag-aaral din si Mayor Basti ng abogasiya. Malayo pa naman kasi magiging 6 years naman si Inday Sara. Bago si Inday Sara matapos ang termino, abogado na si Mayor Basti. Dagdag points lang. Tuloy. Unsay gibuhat ni Marcos? Ang ginawa ni Marcos, because PRD opposed this kind of political system, pinadala niya sa Netherlands, putang ina sang gago sa. Oh. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites. Kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases. And there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. For what? Who will benefit from war? Ito kasing si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that, sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Bago pa dumating yung mga dayuhan dito sa Pilipinas, Pilipino na tayong lahat. Ito, kaya sinabi ko yan, nagbanggit ako ng Amerikano, sasabihin na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tatanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa. They were questioned by Enrile during the time of Aquino. Correct. Nung panahon ni PRD, may annexation ba, may expansion ba na nangyari
Sa China? Wala. And yet they accuse us. No. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Alam niyo po, tumpak po yung sinabi ni Mayor Baste, kaya si Tatay Digong ay dinala sa ICC because of politics. Kasi kasagsagan yun ng election eh. Natatakot kasi si Bongbong Marcos na masiro sila. Zero naman talaga kung hindi po minagic ni George Garcia budlat ang mata. At sa malalaman din yan pag si Inday Sara na maging presidente, dali kayo dito. At saka yung criticism ni Tatay Digong, sino ba yung nagsiwalat ng gaan na blanco? Si Tatay Digong rin yan. Kasagsagan din po yan ng ng 2025, di ba? January. At saka sinabayan pa niya yung gold reserve. Tatay Digong rin po yan. Hanggang ngayon, walang naghahanap dun sa ginto eh. Di ba yun po yung hinahanap natin, mga ganyang datos. Walang nagki-question, mga kaliwa, hindi kini-question. Pati yung mga blanco. Pati yung sa PhilHealth. Mga kaliwa, hindi nagrarally patungkol sa PhilHealth. Hindi na rin hinahanap. Ang dami pong hinahanap natin. Pati yung Marlica investment scam. Hinahanap rin po yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nasasaktan sila. Kaya ang nangyayari, ayan, si Tatay Digong, nag-suffer ngayon sa ICC, na kahit qualified siya sa interim release dahil matanda na, ayan, pinilit pa rin. Ininsist pa rin ng International Criminal Court na hindi po pwede bigyan ng interim release dahil banta pa rin po si Tatay Digong. Banta yan. Hirap na nga ho maglakad, katumba-tumba na. Tuloy, Mayor Basi. Muli na ta. Uwi na tayo. Mga taga Davao Oriental, Rebe. Tingog mo. Del Norte. Barm. Allahu Akbar. Davao del Sur. Uy, gibutang mo mas likod. Luuya ko ninyo. Occidental. Usara ka buok. Di, bitaw. Ang sinasabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want the Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition eh. And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos makakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente ako amakan, muna suko kaya na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, papayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tanawa ka ron. Hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? Wala 60 na. billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Alam niyo po, ano rin yan tumatatak rin po yung 100 million amount na ibinibigay ni former President Rodrigo Roa Duterte sa PGH. Monthly yan hindi lang one time yung bigayan, monthly. So from Office of the President na budget, automatic na po yan sa PGH mapupunta 100 million. Kaya maraming nakaabil ng mga libreng paggamot. That time, maraming pundo. No? Kaya natutuwa po yung PGH dahil si Duterte lang po ang nakagawa that time. Pero ngayon, under Marcos admin, wala. Nga po ang lahat. Tuloy natin, Mayor Baste. Wala na. Tungkol sa kwarta. Utang ina ng utang na I hate that so much. It is the root or even. Tining mga congressman ba niya? Okay. Utang ina ninyong tanan. Sandro, ano na? I-ID nyo daw lahat, sabi ni Mayor Baste. Grabe ko kasi rin yung mga kongresista ngayon. Pira talaga sila ngayon eh. Alam mo, yung direksyon ng mga kongresista, sumasakay na rin po sila eh. Kumbaga, ayaw namin magpaiwan dyan. Nagnakaw kayo, sama kami. Oo. So, anong natin dito? Direksyon. Limasin ng Kaban ng Bayan. Impeach Inday Sara. Anong kapalit? Kaban ng Bayan. Kaya salik kami. Ganun na rin yung instinct ng mga politician ngayon. Tingnan mo yung ibang kongresista, nakala mo, hindi boboto na ma-impeach Inday Sara. Ayan, bumoto. Toby Chanco, sus kung ginoo Toby. Wala rin, hunyango rin tong animal eh. Walang paninindigan eh. Pero nung bumanat siya kay Romualdez, matindi bumanat, ayaw daw niya ng impeachment. Pero yung pala ngayon, bumoto ng yes, bakit? Dahil sa kwarta, dahil sa pera. Yung mga Davao region, ayan, itong mga kongresista na yan, putang ina. Lahat.
bumuboto sila. Merong ilan, 25 na hindi bumoto kay Inday Sara. Yun yung may mga bayag. Pero itong 257 na kongresista, tama lang makapagmumurahin kayo ni Mayor Baste. Tuloy oh. Para mawala ka lang. Mhm. Bakit? Just want to set sila ng better house, better car, more richer than anyone else in the community. Yan lang. Para sa kinabukasan ng bayan natin. Utang ina, umalis na kayo dyan. Tindi to pag naging presidente. Grabe. Alam mo, si Mayor Baste, kuha niya talaga si Tatay Digong. Talagang digong na digong. Yung diction, pag nagsalita, sense of humor, nandun na package deal eh. Kaya kawawa itong si Marcos eh. Yan mga Marcosis, mga kongresista, kawawa kayo. Kasi merong Inday Sara. Merong Mayor Baste, Diyos ko. Pagkatapos ni Baste, pwede rin si Pulong. May Katie Duterte rin. Sikat din si Katie ngayon eh. Gusto ng taong bayan. Ano kaya ang mukha ng mga magniwi ngayon? Yung sinasabi nila term extension, di ba baba sa pwesto si Bongbong? Malabong mangyari yon. Talagang people power ang kakahinatnan yan. Ano yun? Boom. Pakyo daw sa'yo, Matibag. Marunong na rin si Mayor Baste. Dapat may dugtong para hindi kasuhan ni Matibag. Pakyo daw, Matibag. Ano na? Mayor Baste, mapagpatol pa naman iyakin to si Matibag eh. Katikim. Bisaya lang nakakalam yan. Lo ni Machoy. Bot, mga uplok kayo. Butahin na bukas baka magsampal ng kaso to si Matibag. Daloy Mayor Baste oh. Tama si Mayor. This is not even a silent action. Mm. It is martial law without declaring it totally. Correct. Ang dami na nakukulong. May mga kaso, and for what? Because they oppose, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Correct. Because it would be right. It would be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo magsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar ko? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Dapat tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi na lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino pipirma ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ating bangag. Bong. Sabi ng kapatid niya. Pero ako ang ginahin ko talaga. O ginahin ko talaga. Tawa. Hanggang ng ating karoon. Lumami ang ating. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Nakayaan nila. Tapos yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo ang ating, magaling si Bongbong. Kasi ating to siya. Sabi ng kapatid niya. Ano nangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sila. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyan, wala na, si Paulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Masakit yung pamilya, yung mga bata, saan pupunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy at the communities at the pobrehon, imong pasaktan na mabuang. Grabe. Hoy, bilib ako dito kay Mayor Baste Duterte. Napaka-strong leader niya. Kailangan po natin si Baste. Strong leader ang kailangan ng Republika ng Pilipinas. Lalo na ho ngayon sa panahong ito eh. Ang daming mga abusado, mga magnanakaw, kriminal, durugista. Intindi ha? Sino? Sige nga, magbanggit po kayo. Sino po yung mayor ngayon na bumabangga po kay Bongbong Marcos? Wala nang iba. Si Mayor Baste Duterte. At sino po ngayon yung vice mayor na bumabangga rin kay Bongbong Marcos? Si Harold Respecio. Alam mo yung mga leader na to pag nagsama, sarap siguro suportahan, no? In the future lang, sa akin lang ha. Pag magsama ito si Mayor Baste at si Harold Respecio, grabe siguro, ang ganda siguro ng tandem. Sabog, no? Ito yung future, no? Mayor Baste, presidente. Patay tayo dyan. Harold Respecio, vice-presidente. Ito yung mga tao na kailangan natin dahil ang Pilipino kailangan no, talaga ng disiplina. Siguro ito maging magaling no, na leader, magaling na pinuno ng ating bansa.
Kasi kailangan po talaga ng Pilipino ng kamay na bakal, same with Rodrigo Roa Duterte. Naisalin po nila kay Mayor Basti, kay Inday Sara, babaeng version. Pero ako sa akin ha, kung sakali anong mangyari kay Inday Sara, meron pa tayong plan B. Ito na po, Mayor Basti Duterte. Ang ganda lang isipin dahil meron pa tayong parang prepared na tayo kahit anong mangyari. May asahan pa tayong mga Duterte diehard supporter sa mga Duterte dahil nandyan pa. Mas magaling, Mayor Basti, mas matapang. Sa Bisaya, Isog, Duterte, Rodrigo, digong na digong. Ito na ho siguro yung sa akin ha. Next, kay Vice President Inday Sara maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kay Rapira, kung gagawin talaga nila si Inday Sara, siyang magiging presidente sa 2028, wala nang iba. Tuloy natin. Napatay CPN po yung ingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Gabi. Tanawa sa kabangag ng presidente yan, ha? And you allow your CPNP to say that without reprimanding him. Hindi mo pinagalitan. Tapang ni Mayor Basti. Stop lang muna tayo, no? Kasi alam niyo po yung sinasabi ng PNP chief na yun. Sino ba yun? Anak ng kamuti na yun. Nasa na ba yung hinayupak? Buhay pa ba yun? Hindi man lang pinagalitan, hindi man lang pinatawag, hindi naman sinuspindi. Na yung droga daw, pampadagdag oras lang, parang nagiging energy drink ba? Para hindi ka antukin, no? Sino ba yung hinayupak na yung PNP chief na yun? Bangag, anak ng kamuti. Ano ninyo? Tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan niyo si Marcos dito. Ayaw ako, kaya ako mapriso. Kaya kitang tanan siguro. Tangina ni. Digong. Hindi ba? Yun yung sa impeachment. Balikon lang nakuha ni mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. May paninindigan yun. Utang nga Ko. mo, taga Davao, pangampanyahin ito ninyo dito sa Manila. Kay tabangin ito ninyo. Ito mga ni Nogyo daning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang ina nila. Kaya managis, huwag nyo na. Ano nga yun? 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. 5 million MOOE. 200 million Then 200 million budget. for later release. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oo. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko. Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. Lahat. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Yan talaga, legit po yan. No? Kaya ayaw bumaba kasi nga makukulong. Ang daming kaso. Patong-patong na kaso. Talagang habang buhay na pagkakulong, kulang lang dyan kay Bongbong Marcos. Kung may death penalty pa, death penalty na yan eh. Alam mo yung sinasabi ni Mayor Basti na mag-change ng konstitusyon, extend yung termino ng mga kongresista, extend yung termino ng mga senador, presidente. Alam nyo, pinagbabawal po talaga yan sa saligang batas eh. Kasi mautak din sila eh. No? Ito yung pinangandakan nila. O sige, kayong mga senador, kailangan impeach natin si Inday Sara. Pag na-impeach, magkaroon tayo ng tsa-tsa. So, yung termino natin extended. So, hindi sila gagasto sa eleksyon. No? Makakatipid sila ng kanilang mga ninanakaw. Extended tayo. So, yung magiging kapalit kay Inday Sara, yung pipiliin dyan sa Senado or Congressman. Pwedeng pipiliin ni Bongbong yung Congressman. Hindi naman qualified si Sandro. Pero, kung baliin nila, baka si Sandro pa magiging Vice Presidente kung pilitin nila na si Inday Sara ay ma-impeach. No? Pero malaking gulo po yan dahil illegal po ang term extension na gusto pong mangyari ng Rupang Bangag. Kasi 6 na taon lamang ang termino ng Presidente. Lahat. No? Ang pagpapalawig pa rito ay pag-agaw sa kapangyarihan ng soberanya at ang pag-aaklas ng mamamayan ay kinakailangan at isang tungkulin. Ang lahat ng halal na opisyal ay dapat sumunod lamang sa kanilang itinagdang termino ayon sa batas ha. Kung hindi, magkakaroon ng kaguluhan o anarkiya. Ganun talaga ang mangyayari. Mag-aaklas talaga ang taong bayan dyan. Mag-people power talaga ho yun dyan. Matutulad si Bongbong Marcos sa kanyang tatay. Sa bagay, history, repeatedly. Pabalik-balik lang naman ng buhay ng Pilipino eh. Mga magnanakaw noon, magnanakaw ngayon. Isang apelido, sila lang din. Nagiging bobo rin tayong lahat dahil binoto natin. Tuloy oh. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin
pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw, ba nga presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya, ang bahog ba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yun yung kampanya. Amoy ko, bahog ba, tuhanan eh. Putang ina, BBM, mag-toothbrush ka. Ang baho doon ng bunganga mo. Sa bagay kasi, alam mo yung mga nagdudruga, no, talagang mabaho po yung kanilang mga hininga dyan, mga bunganga. Kasi ako sa akin, meron po akong nakasama na gano'n eh. Nagdudruga, pero hindi ako nagdudruga. Yan sila, puyatan, alam mo yung gamit lang, yung iniinom nila soft drinks. Pagpasok ko, kita ko, nandyan sila nagmamadyong, nagdudruga. Buti hindi ako napasama dyan eh. Ang baho ng mga bunganga, grabe. Hindi pa yan naliligo. Yung mga adiktos, hindi naliligo yan. Takot sa tubig ang mga yan. Kaya ang resulta, mabantot, no? Dugyot, yan. Ayan si Mayor Basti naman ang nagsabi kasi nakausap naman daw niya. Buti hindi nahilo si Mayor Basti. Kaya, Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Walang isip Bata daw. lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Marunong na rin. Pero, kapoy kayo sig pangaway, eh. Di, manggod, kanang nga ba? Kita, daghan mo mong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs, money and material needs, attachment to power, attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang. O ihatag, ibigay ng Diyos sa'yo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga musaka kasi imong kinabuhi, in whatever way. Maayo, o naa, maayo, o wala, o kirapod. Grabe, mabuhay ka, Mayor Basti Duterte. Ano po, anong grado ninyo kay Mayor Basti sa kanyang talagang matapang na talumpati, no? Sumusugat, no? Sa mga puso ng mga kawatan, lahat ng mga banat ni Mayor Basti. Strong leader si Basti. May future na magiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Nag-iisang mayor na sumungag dito kay Bongbong Marcos administrasyon. Walang takot. Ito po yung magandang leader. Ito po yung gusto natin. Duterte. Alam mo yung ligasiya ni Tatay Digong, hindi ho talaga mawawala para sa akin. Next kay Vice President Inday Sara, tapos ngayon si Mayor Basti. Tuloy-tuloy talaga yan. Alam mo yung mga ganitong klaseng politiko, bibihira lang to at iilan na lang na nakikita natin sa mga panahong ito. The only Duterte. Kaya hindi po tayo nagkakamali sa pagsuporta dito sa pamilyang ito. Tingnan mo, kahit anong nangyayari sa kanila, Tatay Digong, dinala sa dahig. No, Inday Sara, gustong i-impeach, dapat nga. Hinto na sila, titigil na sila sa pagkikriticize sa gobyerno. Tika lang, tama na kasi binugbog na masyado tayo. Wala na tayong laban dito. Lahat na lang, tatay ko, pinadala sa dahig. Ate ko, pinapa-impeach. Pero hindi ganun ang mentalidad nila eh. Lumaban po sila eh, lalaban. Hanggang dulo. Meron pang sinasabi na patay kung patay, basta kami, manindigan kami sa prinsipyo namin. Kasi nga yung ligasiya nila, ng mga Duterte, talagang may political will at alam nyo na, kamay na bakal. Kaya ho, may future po ang Pilipinas sa mga Duterte. Kaya Inday Sara ngayon naman, nakitaan natin si Mayor Basti na talagang digong na digong. Ang gawin lang po natin, suportahan na lang natin sila. Dahil wala na po tayong makikita pang mga politician na kagaya nila.